message eh. Tapos sabi ko, sana maganda yung kuha kasi kung araw-araw pala makikita yung mukha mo dito. Pero yun nga, ang message po natin ay patungkol po sa Pasko. Ayan, praise God. And God incarnate the end of fear. So yung i-share ko po ay bukod po sa every nakabahan ako. Every Pasko po, di ba? Hindi lang po to patungkol sa pag Christmas usually ang message ay patungkol sa ipinanganak yung Savior para i-redeem tayo, para patawarin tayo. Pero isa pang katotohanan kaya may Christmas para i-end yung fear ng mga tao. Kasi kapag binasa natin yung Bible mula Old Testament, especially yung mga Hudyo, yung mga, basta yung mga Old Testament people, may idea sila na kapag yung presence ni Lord, kaya nga yung mga angels, di ba, ang intro nila sa shepherd, hindi yung surprise, ipapanganak yung sabi, fear not. Kasi ang idea ng mga shepherd, pag may anghel, andun yung presence ni Lord. And then, pag may presence ni Lord, nagka-tremble sila. Parang nanginginig sila. Ayaw nila, parang natatakot sila palagi kapag nandyan yung presence ni Lord. Kaya may Pasko para i-end yung fear ng mga tao. Kasi ang idea ng mga tao, hindi pwedeng lapitan, hindi pwedeng makausap ang Diyos, dahil nga banal siya, gano'n. So, let's pray. Lord, salamat po sa oras na to na ipinagkaloob niyo po. Salamat po sa panibagong buhay, kalakasan. Salamat, Lord, sa pagkakataon sa araw na to na maranasan ang pag-ibig mo, katapatan at kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Ipinapanalangin ko rin po for the spirit of understanding na ipagkaloob niyo po sa bawat isa na ang salita ng Diyos na ihahayag, Lord God, sa umagang to ay magkaroon ng kaunawaan, ng rema, ng impact, Lord, sa mga buhay namin. Lahat ng truth na maririnig namin sa umagang to ay mag-impact sa aming mga puso. Salamat, Lord, sa oras din na to for we decree and declare na ikaw ang Diyos at Panginoon sa lugar na to. Maghari ka, Panginoon, yung buong vicinity ng church na to, Lord. We are applying the blood of Jesus. Lord, salamat dahil alam namin, Panginoon, na kung nasaan ang presensya mo, Lord, ipaparanas mo ang iyong pag-ibig, Lord God, at kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung fear enters the human story or history story. Kasi dati, nung creation, wala talagang idea yung tao, si Eva at Adan, ano yung word na fear. Yung afraid sila or na-ashamed sila. Wala silang ganong idea. Until dumating yung time na pumasok nga yung kasalanan. Sabi sa Bible, di ba, na bago yung sin, sa Genesis, sabi diyan, Adam walked with God in the cool of the day. Walang shame, walang fear, no hiding, hindi sila nagtatago. Kasi nga, ine-enjoy lang ni Adan, especially, yung presence ng Panginoon. So, God's presence was not terrifying. It was home, o safe place, di ba? Para kay Adam and Eve that time. Kaya nga alam natin, sa presence ni Lord, sa tahanan ni Lord, ang tawag diyan dapat laging safe place, di ba? Safe space sa lugar na to. Kasi kung nasan yung presence ni Lord, dapat safe talaga at home yung nararanasan natin. Again, yung Christmas is God's response to fear. Alam ko, maraming beses natin naririnig na ang Pasko ay, kaya may Pasko kasi makasalanan tayo, nahulog tayo sa kasalanan at kailangan ipadala na magre-redeem sa atin. Pero isa pang dahilan kaya may Pasko ay respond to ng Diyos sa fear ng mga tao na dahil hindi maarok o maabot ng tao ang kaluwalhatian, ang kabanalan ng Diyos, siya na lang yung nagkatawang tao para sa atin. Naalala ko nga, nung high school kami, may laging kinukwento sa amin, si Ate Ruth, yung about sa ibon, sa mga kaedad ko dito. Meron ba? Wala pala. Bata pa pala lahat na dito. Yung isang lalaki na yung naganyebe sa ko, ganun yung version. Ibang version na lang tong akin. Pero yung sa ibon, sa labas ng bahay niya, may niebe nun, di ba? Parang gusto nung lalaki, papasukin yung ibon. Kaso, every time nabubuksan niya yung bintana or i-approach niya, nagliliparan. Pas naisip niya, kung ibon lang siya, di ba? Parang magkakaunawaan sila. Ganun din sa Diyos.
That time, sobrang takot ng mga tao, hindi maunawaan, palagsasalita. Remember kay Moises, di ba? Sabi ng mga Israelita, ayaw namin makipag-usap sa Diyos, ikaw na lang. Tapos kwento mo na lang sa amin yung sasabihin ng Diyos. Kasi nga, nagka-tremble sila, meron silang fear sa Panginoon. And sabi dito, man was created for intimacy, not fearfulness. Ito talaga yung original design sa ating tao. Na i-enjoy yung intimacy kay Lord. Hindi mapuno tayo ng takot. Diba? Every time na nasa presence tayo ng Panginoon. So ito yung point 1, ito yung original design, yung intimacy without fear. Yan. Praise God. Ang bango ng kape, di ba? Nagkape na po ba kayo? Yan. Pag po inaantok kayo, may libreng kape po ata dyan sa kabila. Sobrang bango eh. Yan. Pampagising. Yan. And sabi po dito, ayun po yung kaya po may Pasko para ibalik ang tao sa original design. Kasi marami na po ngayon, even mga Christian, di ba? May, dalawa po kasi yung fear. May yung fear of the Lord, yung holy fear. Ayun po yung fear na about sa reverence, sa holiness, and authority ng Diyos. Meron po isang fear na ang tawag ay slavish fear. Kung saan, ayun po yung fear ng servant sa isang malupit na amo. Sino dito po yung nakapagtrabaho na malupit yung amo? Di ba meron tayong takot na parang pag nakita pa lang yung anino ng amo nyo, parang nanginginig na kayo. So ayun yung slavish fear na ayun yung nararamdaman ng mga tao na kapag andyan ang tingin nila sa Diyos ay malupit na master. Pero dapat ang fear na meron tayo, yung holy, good or holy, o banal na takot sa Panginoon. So sa Genesis 2:7 dapat yan. So, and the Lord God formed man, at hiningahan niya nga to, di ba? At nagkaroon ng buhay si Adan. And yung breath na to na hininga ng Diyos kay Adan, ang hininga na to ay speaks about closeness, yung tenderness, and personal involvement ng Diyos kay Adan that time. Sa Genesis 2:25, wala pa silang concept, si Adan, wala pa siyang concept ng fear, ng na-ashamed siya or gusto niya magtago. Kasi sabi sa Genesis 2:5, and they were both naked and were not ashamed. Nung wala pa silang concept na kasalanan, dahil na-enjoy nga nila yung presence ni Lord, ayun naman talaga yung original na design. Again, walang shame, walang fear, at hindi sila nagtatago. This was God's design, that man living openly before God in love. Na ang plano talaga ng Diyos ay maramdaman lang sa Garden of Eden, yung presence niya, maramdaman lang yung nag-overflow na pag-ibig, yung fellowship, yung love. It so happened, sa Garden of Eden, dun nga nag-enter yung kasalanan. So the birth of fear, 20 minutes lang naman po tayo. Sa proper po, nag-share ako. Sabi ko, parang ang bilis pala na 30 minutes lang po ata ako nag-share yan. So, kumanta na lang ako. Joke lang po. Kaya sabi po doon, the birth of fear. So, again, yung point 1, ayun ang original design. Dapat, meron tayong intimacy, walang takot, hindi tayo nangangamba sa Panginoon or natatakot na baka ganito o ang tingin natin ay malupit siya. The birth of fear, yan. Yung kasalanan po, nung nag-enter ang sin sa world, doon na nagsimula yung idea ng tao na natatakot sila sa presence ni Lord. Sa Genesis 3:8, then the man and his wife heard the sound the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Sabi dito, same place, same God, same yung scenario, pero iba na yung response. Dati, na-appreciate ni Adan, ni Eva, na lumalakad ang Diyos sa kasama nila, may fellowship, masayang-masaya, ine-enjoy yung presence. Pero ito, nung time na nag-enter na yung sin, naiba na. Diba? Na iba na yung respond nila, nagkaroon na ng problema sa heart nila or yung nagkaroon na sila ng idea na na natatakot sila, nahihiya sila, kailangan nilang magtago. At sa Genesis 3:10, ito yung reply ni Adan, di ba? Sabi niya, I heard you walking in the garden. Hindi naman yun first time, di ba? Maraming pagkakataon na nandun yung fellowship, lagi niya kasama ang Panginoon. Pero ito, iba na. Sabi niya, I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked. So ito yung time na nasira yung original design na dapat ini-enjoy yung intimacy. Kaso nga, anong nangyari, nung nahulog sa kasalanan ng tao, yan, nagkaroon na ng gap, yung sa 1-to-1, di ba? Sa bridge the gap. And sabi dito, sin
yung kasalanan, hindi niya lang basta brinake yung God's law. Na iba rin yung nasira, dinistort nito yung idea na sino ba talaga ang Diyos. Na imbis na ang tingin nila sa Lord, malapit sa kanila, di ba? Nagkaroon ng distant. Imbis na labing ang tingin ng tao, ang lagi nilang tingin, galit sa akin ng Diyos. Imbis na relational, di ba? Kasi original talaga ang design. No Old Testament, wala po talagang idea ng mind. Puso lang talaga. Naikipag-ugnayan ng Diyos sa puso. Puso sa puso. Wala pa silang concept ng ng mind noon. So, nung nahulog ang tao sa kasalanan, ang tingin na nila unapproachable na ang Diyos. Hindi na siya malalapitan. Meron ng gap between do sa Diyos at sa tao. And pang-apat, ang tingin na nila malupit ang Diyos. Hindi na ang tingin nila father siya, kundi malupit na amo. So, fear made man run from the very presence he was created to enjoy, di ba? Nung dumating yung fear, di ba? Yung nahulog ang tao sa kasalanan, nawala na yung concept na dapat ini-enjoy lang yung presence ng Panginoon, yung intimacy. Na dumating yung time na yung mga tao, ang daming nag-trying harder na gumawa ng lahat ng effort para ma-please ang Diyos sa kanila. Parang lahat ng idadagdag. Di ba sabi nga ni Bong Saking doon sa isa niyang sermon, yung no other gospel. Minsan daw, ang dami nating idinadagdag sa gospel para lang masabi na, Lord, tanggapin mo ako, dapat mahalin mo ako. Nagtatry tayo ng lahat ng effort para masabi na, Lord, siguro tatanggapin mo na ako this time. Noong mga nakaraan, may kanta po ako, hindi ko kakantahin, pero babasahin ko. Yan, yung kantang, hindi ko alam kung nabasa nyo na o nakita nyo na, yung kantang A Little Longer. Kasi napakaganda nung kantang to kasi pumapatungkol to sa sitwasyon ng mga tao, especially ng mga Kristiyano, na nagtatry harder na i-please ang Diyos na para bang sa lahat ng effort, ministry o service nila, ang dating, mamahalin ka lang ng Diyos, depende sa effort mo. Depende kung naka 10 chapters a day ka. So, ang love sa'yo ni Lord, malaki. Parang ganon. Pero sabi dito sa kanta, nga sa joke lang. Sabi dito, what can I do for you? Drummer pala ako. Sa drums na lang, yan. Sabi po dyan, what can I do for you? What can I bring to you? What kind of song would you like me to sing? 'Cause I'll dance for you, pour out my love to you. So what can I do for you, beautiful King? What can I do for you? What kind of song would you like me to sing? So yung una hanggang pangalawang stanza, pumapatungkol to dun sa effort natin na Lord, ang dami kong gustong gawin. Parang gusto ko itong gawin sa'yo, gusto ko malaki ministry, etc. Ang dami nating pangarap, okay naman, di ba? Pero doon di ba kung bridge ba to o sa chorus na ba, sabi dito, nung nagsulat, then narinig niya yung voice ni Lord, ito yung sinabi sa kanya, I hear you say, you don't have to do a thing. Simply be with me and let those things go. They can wait another minute. Wait, this moment is too sweet. Please stay with me and love on me a little longer. So, minsan, di ba, dumarating tayo sa point ng buhay natin na napoprostrate tayo kasi parang ang laki-laki ng mga gusto nating gawin. Minsan pala fail tayo na, hindi ko to nagawa, hindi ko to nagawa, di ba? Parang nagka-try tayo na gawin lahat ng bagay. Hindi natin namamalayan si Lord, ang sinasabi niya sa atin na pwedeng steady ka lang muna, di ba? Hindi, Lord, busy tayo, di ba? Lord, ito yung gusto kong gawin sa'yo, ito yung gusto kong ma-accomplish, di ba? Hanggang dumating na yung point na nami-miss out natin yung original na purpose o plan sa atin ni Lord na kapag nasa presence niya tayo, dapat ine-enjoy natin. Di ba? Na kapag nasa presence tayo ni Lord, especially, for example, during praise and worship, di ba? Kapag praise and worship, dapat nagiging makatotohanan sa atin na na-experience natin si Lord. Hindi to pwede na kapag praise and worship, parang ang dating, nakakanta, o dalawang worship na, o dalawang praise na, o okay na, tapos na, di ba? Kailangan po, every time na na may pag-awit sa Panginoon, ang goal natin palagi is maranasan siya. Diba? Kaya nga may kataga din kami sinasabi na yung walang agenda, walang program, just the presence of God. Na kung saan, ayun yung pinaka-goal talaga even sa Garden of Eden. Wala namang masyadong ritual na ginagawa si Adan.
'Di ba? Bukod sa pangalanan yung mga hayop, yung mga ano, kundi ang pinaka-original na ginagawa niya lang, sine-enjoy yung presence ni Lord. Eh yung madalas, yun yung nami-miss out natin. 'Di ba? Sa kaka-goal ng mga, wala namang masama na lahat, ministry yon. Pero kasi 'di ba ang ministry ay ano yan respond natin yan, ano yan parang produkto yan o resulta yan ng sobrang pasalamat natin sa Panginoon na walang words na masabi, kaya ina-action natin. To the point na nami-miss out natin yung pinaka-desire ng Panginoon. Ikaw mismo, di ba? So every time na nasa presence tayo ni Lord, hindi tayo dapat parang naaaligaga na ina-enjoy dapat natin, di ba? Sino dito every time na praise and worship nararanasan mo si Lord? Or lumilipas lang, next, word na, next, giving na. Tapos hindi mo na malayan, uwian na. Dumating kang empty, lalabas kang empty. 'Di ba? Pero ang purpose ni Lord, every time, 'di ba, na may mga gawain, ang purpose niya is katagpuin, 'di ba? So wag natin i-miss out na na every gawain, wala tayong nararanasan na pagkilos ng Panginoon. Kasi sa Garden of Eden, ang pinaka-purpose niya noon is every day mamuhay sa Eva at Adan na nag-overflow lang, nararanasan lang nila yung pag-ibig ng Panginoon. So again, man was created to enjoy God's presence. So ang tanong, ene-enjoy pa ba natin yung presensya ni Lord? Or ano na lang, for the sake na lang ng traditional kasi, parang taas kamay, baba, taas, tayo, kamay, kembot, gano'n, di ba, sayaw. Parang ano na lang ba, parang gano'n? Or sino dito, kapag praise and worship, talagang damang-dama mo. Minsan kahit ang gagaling nating tumugtog, pumalo, di ba? Kaso naaaligaga tayo kung nasa D na ba, o E, 6/8 ba, o 4 ba. Kinukwento ko nga sa proper, nung unang-unang tumutugtog ako, buong praise and worship talagang kay Kuya Mon lang ako nakapokus. Kay Pastor, kay Bishop Mon kasi, pag hindi ko nakuha yung ulo niyang gumanon, nagkakamali ako. Kaya hanggang dumating yung tayo, sabi ko, Lord, ayoko naman ng gano'n, parang 30 minutes na wala lang akong ginawa, kundi alamin kung gano'n or gano'n. Yung palo ba, gano'n. Pero dapat nga, every time na nasa presence tayo ni Lord, ine-enjoy natin na talagang, Lord, gusto namin, wala kaming gustong gawin sa oras na to, di ba? Kundi mag-minister ka lang, mag-receive lang. Ayun yung dapat ma-master natin, di ba? Lord, gusto lang namin ma-receive yung presence mo. At kapag puno na tayo yung love natin kay Lord, na-experience natin yung presence niya and yung love niya, lahat ng ministry gusto nating gawin, nagiging matagumpay, di ba? Na kahit nga minsan, konting effort ka lang, di ba? Konting effort sa ministry, pero ang daming time kay Lord, effective yun. Kesa yung ang daming time sa ministry, tulog na pag-uwi sa bahay, empty, di ba? Parang na-experience natin, na bakit ang empty ko, 10 ang ministry ko. 10 ang ministry ko, pero parang kulang, parang, Lord, hindi ka ba napiplease sa ginagawa ko, di ba? Pero ang totoo nun, ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Sabi nga, yung binaptize si Jesus, di ba? Sabi doon, bago siya mag-enter sa ministry, ito yung anak ko, mahal ko siya, napiplease ako sa kanya, walang kahit ano pa na ginagawa, di ba? Sabi nga, wala daw tayong madadagdag na kahit anong effort para mahalin niya tayo. Kasi ganyan ka pa lang, mahal ka na niya. Sabi sa Romans 5:8, favorite ko yan, kaya naka-highlight niya sa Facebook ko, that God demonstrated His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Wala pang kahit anong effort, mahal ka na niya. Siyempre, yung effort, yung ministry, na lang yan talagang pa-thank you na lang natin yan sa Panginoon. Pero ang original goal and design, just enjoy the presence of God, di ba? And sa pangatlo, patapos na ako. Pangatlo, why God had to become man, di ba? Pastor, kung enjoy lang naman yung presence ni Lord, bakit kailangan niya pang ipanganak sa manger, etc. Kasi nga, nasira nga Kaya siya ipinanganak to restore yung relasyon. Kasi nasira dahil sa kasalanan. Hindi na-enjoy ng tao yung presence ni Lord kasi takot nga. Di ba? Natatakot sila na ganito, ganyan. So, ang tanong, paano nga ba yung isang takot na sanlibutan? Paano nila i-approach yung banal na Diyos, di ba? And sabi dito, ang answer ay hindi daw sa religion, di ba? Or pag sinabi kasing religion is yung human effort, di ba? Remember, kaya nga sa Old Testament, yung mga Hudyo noon, napoprostrate sila na ang daming dinagdag. Ito lang yung gospel, ang daming dinagdag na mga Pariseo, Saduceo, yung mga religious people. Gawin mo to, huwag mo itong gawin. Bawal mo pagaling, bawal mo kunin to, bawal ka kumain, bawal. Lahat na lang na parang imbis na makalapit sa Diyos, mas lalong napalayo. Ang hirap palang lumapit sa Diyos, wag na nga. Di ba? Kaya nga bumaba si Jesus
Nahirapan kayo O sige, ako na lalapit. At i-explain ko sa inyo. O gagawin ko, ipapakita ko sa inyo paano maibabalik na na-enjoy natin yung presence. Hindi yung parang kasi ang hirap, di ba? Sino dito yung gustong mahal ka dahil takot sa'yo? Hindi ba ako susundin? Sige, sige. Di ba? Ayaw naman natin ng ganun na parang minamahal lang kasi takot. Di ba? Sabi nga, ang love daw dapat laging pinipili. Hindi napipilitan, 'di ba? Kasi hindi daw love kapag hindi na pinili 'yon. Pilit na lang, 'di ba? Pero sabi dito, hindi to mga religious thing na ginagawa natin, kundi ang answer para ang isang takot na humanity ay ma-approach pa rin yung banal na Diyos ang sagot diyan is yung incarnation. Nung time na nagkatawang tao ang Diyos sa pamagitan ni Jesus. At sabi nga, si Jesus, siya yung perfect manifestation ng Ama. So kung noong Old Testament, iba yung concept nila na ito ang Diyos. Distant siya, malupit siya. Pero nung nagkatawang tao si Jesus, pinakita niya, ganito yung tatay. Kayang lapitan, nagpapagaling, di ba? Alam niyo, nagpagaling si Jesus sa yung may bulutong. Bago pa gumaling yung sakit niya sa bulutong, pinagaling na yung puso muna yung pinagaling, 'di ba? Kasi bakit? Kasi yung may leprosy na yon, more than po sa sakit niya dun sa balat, ang sakit noon sa puso. Bakit? Kasi many times, many years na sa buhay niya, rejected siya, 'di ba? Kaya kaya pwede naman sabihin ni Jesus na be healed, malayo, be healed, ganoon. Pero bakit kailangan hawakan? Hawakan yung kamay, talagang hawakan, i-touch. Kasi nga, maraming taon na sa buhay nung may leper, nung leper na yon na walang humahawak sa kanya kasi bawal. Kaya nung hinawakan ni Jesus yung lalaking may sakit, more than pa doon sa physical na skin niya na gumaling, tumagos doon sa puso niya, gumaling yung puso niya. Kasi yun naman talaga naparito si Jesus para i-demonstrate at ipakita ano yung puso ng tatay. Di ba? Para ipakita na ito yung tatay. Ang akala nyo, ganito siya. Hindi. Sabi nga, di ba, si Jesus and the Father are one. So, kung ano yung pinapakita niya, kung sino siya, ayun din yung Father, di ba? And the Word was made flesh sorry sa English, ina ako sa English. Joke lang. And the Word was made flesh and dwelt, di ba? Nanahan sa atin. Sabi doon sa Garden of Eden, yun yung tahanan ni Eva at Adan doon sa Garden of Eden. Pero kanina, sa ibay kami papunta dito, nung binire-review ko to, na-realize ko na yung sa Garden of Eden, yun yung tahanan, di ba, ni Adan at Eva, kasi nandun yung presence si Lord. Pero nung Pasko, nung ipinanganak si Jesus, siya na yung nanahan sa atin, di ba? Hindi na sa Garden of Eden, yun yung tahanan. Pero sa sobrang buti ng Diyos, siya mismo, hindi na parang sa park niya, dadalhin ko ba kayo sa Eden, sa Garden of Eden para ma-experience nyo yung presence ko? Hindi. Siya mismo yung pumunta sa atin at nanahan sa atin, di ba? Nag-dwelt sa atin. Sa NLT, first time ko lang, nakabasa na ako ng NLT, pero nag-impact sa akin yung magandang version ng NLT sa John 1:14. Sabi dito, so the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness. And we have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son. Diba? Again, God chose nearness over distance. Diba? Na hindi niya ginawang, nagpadala na lang siya ng ibang mga tao para i-reconcile tayo. Siya mismo, sa pamagitan ni Jesus, diba? Dinasal niya na talagang lapitan o lumapit na katawang tao siya para maramdaman din yung nararanasan natin. So the manger declares that God did not save humanity from afar. Hindi lang sinabing, sige, ma-restore na kayo. Hindi lang sa salita Di ba? Kasi sa creation, puro salita. Pero laging special yung tao Kasi nung create yung tao, hindi sa salita Ano pa siya, parang ginamitan ng kamay. So ganun din, nung ni-restore or yung ni-redeem ang tao, special din. Kasi pwede naman na mula sa langit, ideklara ng Diyos, sige, pinapatawad ko na ang sangkatauhan. Hindi. Ang special kasi kailangan pang may mamatay, may mag-redeem sa atin. So sabi dito, intimacy begins when God chooses to be with us. Diba? Pinili niya, hindi siya napilitan, kundi dinesar niya. Kaya nga tayo, yung may kanta rin yung
So I stay. Ano nga ba yun yung kata ni, nakalimutan ko yun yung malaking lalaki. Basta yung African ata yun. Yung may kata siya na about sa stay, yung mag-stay ka lang sa presence ni Lord. Na wala siyang ibang dinedesire na, Lord, gusto kitang maranasan, di ba? And intimacy begins, yan, nung time na pinili ng Diyos na maranasan tayo, di ba? When God chooses to be with us, not merely above us. So yung creation, yung day of incarnation, yung incarnation, ito yung time na clinose na ng Diyos yung distance between heaven and earth. Wala nang pumapagitan. Kasi may access na tayo. Ganyan din yung nangyari sa, sa cross, dun sa nung napako si Jesus, di ba? Even that time, yung scenario na yun sa may tabernacle, di ba? Sa may templo, na kung saan may most holy place na pumapagitan sa simpleng tao at doon sa banal na presence ni Lord. Pero nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon na tayo ng access na pwede na tayong lumapit sa Kanya. So yung incarnation or yung kapanganakan ni Kristo, yun yung time na in-end or clinose na yung distansya ng tao sa Diyos. So ito yung sinasabi ng Diyos sa atin, di ba? That I will come near in a form you are no longer afraid of, di ba? So dumating siya dito in a form ng katulad natin. Mula sa baby, naging toddler, naging teens, di ba? Naging man. So lahat na pagdaanan, dahil nga naging tao si Jesus, alam niya rin yung mga weaknesses natin. Alam niya yung pakiramdam ng gutom, di ba? Alam niya yung pakiramdam ng pagod. Nung pag nireject ka, pag namatayan na kaibigan, di ba? Na lahat yon naranasan niya. So, ibig sabihin, kapag may time nagdadrama ka sa Diyos, Lord, gutom ako. O kaya, ito yung nararanasan ko. Alam niya yon, hindi iba sa Panginoon yung pinagdadaanan natin. So, last na point na lang, yung manger, yun yung answer. Naging answer ng Diyos sa fear na nararanasan ng mga tao. Luke 2:12, so the manger reveals God's humble heart. Napaka-humble talaga ng Diyos, di ba? Kasi hindi siya naririnig nyo na to, hindi siya pumunta dito na ipinanganak sa isang malaking palasyo, or may escort siyang mga sundalo, di ba? Parang ganon. Hindi. Dumating siya dito bilang baby, napaka-humble, talagang walang muwang, walang kaalam-alam, di ba? Yung form ng babies, pero syempre all-knowing ang Diyos. Pero yung humble na way ng kanyang kapanganakan. Sabi nga, yung God's first throne was not a palace, but a feeding trough, yung dito sa may sabsaban. So this revealed that humility is not just something God teaches, di ba? It is who He is, di ba? Si Lord mismo yon. Yung pagiging mapagkumbaba, yung pagiging humble niya, ipinakita din dun sa may sa may sabsaban. Kaya hindi tayo para matakot sa Kanya, di ba? And God wrapped Himself in flesh so man would no longer hide. Dati kasi lagi tayo nagtatago Pero siya, di ba, parang symbolic na nirap yung sarili niya. And sabi dito, fear not. Kaya yung inintro ng mga anghel na pagkakita niya sa mga shepherd, di ba? Ang intro agad, fear not. Huwag kayong matakot. Kasi alam ng mga anghel din, di ba? Na kung gaano nagka-tremble yung mga tao. So fear not because God is near. Hindi po malayo ang Diyos sa atin. Di ba? Talagang nandito siya sa ating mga puso. So, fear not, yan. Because God is approachable. So, hindi po totoong may mga tao kasing parang kunyari, yung mga, may mga politiko or what na, ay parang ang hirap naman niyang i-approach kasi parang, ang puti niya, ang bango niya, para baka bawal siya lapitan, di ba? Pero ang Diyos, di ba? Na kahit makasalanan tayo or what, or may mga nagagawa tayo, pero every time na lumalapit tayo sa Kanya, hindi niya itinatangi or parang tinataboy kung sino man yung lalapit sa Kanya. So fear not, huwag kang matakot because God has come to you. Diba? So marami tayong form ng mga fears na nararanasan, pero ang encouragement, huwag tayong mangamba. So again, naparito si Jesus, kaya may Pasko, para i-restore yung intimacy. Kasi yun yung something na nawala sa mga tao na talagang i-enjoy yung si Lord mismo. Wala nang iba pa, di ba? Na talagang nawa dumating tayo sa time na hindi tayo naaaligaga sa lahat. Kasi nga, one thing na
pinaka natutunan ko rin talaga parang sa 19 years na paglilingkod sa Panginoon. Dati kasi parang nagtatry ako palagi na gawin to, gawin to. Pero nung natutunan mo talaga just to abide, yan, magstay kay Lord, and marinig talaga yung yung sinasabi niya. So lahat ng ministry, hindi siya nagiging, parang hindi ka na nag-try hard na gawin to, tapos napupustrate ka pag hindi nangyayari. So every time na intimate ka sa presence ni Lord, mas madali ka natuturuan. O ito gagawin mo o ito. Hindi yung 5 minutes na prayer, tapos 24 hours na ministry, di ba? Parang 5 minutes ka lang nakinig kay Lord, di ba? Pero alam niyo, mas maraming time na nagstay tayo kay Lord, lahat ng gusto nating gawin, madali. Parang hindi siya nagpe-fail kasi alam natin na kinasama tayo ng Panginoon. Sabi nga, ang sikreto talaga ng matagumpay na paglilingkod kung sino tayo sa secret place. Hindi sa public, di ba? Kasi pwede naman talagang magpanggap na ang galing mo, ganun. Tapos pag uwi pala, tulog na, no? Hindi mo lang nakapag, Lord, salamat po, talagang, yung parang nakaka-sad, di ba? Na marami din mga Christian talaga na nagtatry na ma-impress yung ibang tao sa ministry dahil, ang galing, ang bongga ng ministry. Pero deep inside, wala pala. Di ba? Wala palang relasyon sa Panginoon. And, ang intimacy, isa sa mga nagagawa niya, na minsan pag nagbasa ka ng Bible, sino dito yung nakaranas na isang oras ka nagbasa, pero dahil parang wala kang masyadong connection sa Panginoon, wala kang maintindihan. Pero nung naging intimate ka kay Lord, nag-isang chapter ka lang, pero inabot ka ng 3 oras pag bulay-bulayan yung isang chapter na yon. Diba? May gano'n na ba tayong na-experience na parang dati binasa ko to ng paulit-ulit 15, 20 times ko nabasa yung Bible na paulit-ulit, hindi gano'n to Pero nung nagkaroon ng reality, yung relasyon natin sa Panginoon, naging clear, naging malinaw na Lord, pwede pala talaga yung relationship sa'yo, totoo siya. Hindi lang po siya label na in a relationship. Hindi ganoon. Kundi totoo talaga to. Tangible na experience natin yung presence ng Panginoon. Again, Jesus revealed the true heart of God. So kung ano yung nakita ng mga tao that time, even sa time natin, kung sino yung si Jesus, yun si Father. So fear was replaced with love. So kung nagtatremble, natatakot sila, napalitan yon ng pag-ibig. So ayun yung sinabi sa 1 John 4:18, that such love has no fear, di ba? Walang takot, di ba? Dahil sa pag-ibig ni Kristo. Because perfect love, si Jesus siya, di ba? In-expel niya, inaalis niya lahat ng takot. So kung sabi diyan, kung takot pa tayo, afraid pa tayo, it is for fear of punishment, di ba? Na parang sa part natin, hindi ako makalapit sa Diyos kasi baka ganito siya sa akin. Pero kung na-experience na natin yung forgiveness and yung love ni Lord, wala nang fear. And sa Garden of Eden, di ba? Nag-enter yung fear sa Garden of Eden. Yung love, nag-enter sa humanity, dun sa manger. Doon sa nung ipinanganak si Jesus, doon talaga ulit na experience na relational talaga ang Diyos. Pwede tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Last na slide, sabi dito, Emmanuel, God with us, di ba? So ito yung panawagan. So come out of hiding. Kung meron dito hanggang ngayon, ang dami pa nating tinatago kay Lord. And minsan nga po, marami mga tayo kilala or mga kasama natin or ibang mga tao, di ba? Na nahihirapan silang lumapit sa Diyos kasi ang idea nila, kunyari may in-invite kayong kaibigan, tsaka na ako magsisimba kapag kasi makasalanan ako Yun nga, no? Parang minsan hindi maunawaan ng mga tao na, kaya nga kita in-invite kasi makasalanan ka, di ba? Kung banal ka ba, i-invite kita. Di ba? Hindi, parang minsan, di ba, minsan pag gano'n mo, hindi, baka masunog ako dyan, makasalanan ako. Yun nga, kaya nga kita in-invite kasi makasalanan, di ba? Hindi naman tayo mag-i-invite dito ng banal na kasi papupuntahin na natin sa langit, di ba? So, kumbaga, minsan hindi ko maunawaan na kapag sinasabing yun nga, sabi ni Jesus, di ba, naparito ako, hindi para sa mga matutuwid, kundi sa makasalanan. So the next time na may in-invite kayo at sabihin, yun nga, bakit, i-invite ba kita kung banal ka, di ba? Marang hindi mo na kailangan, di ba, na lumapit sa Diyos kung banal ka. So again, kapag nasa point pa tayo na lagi tayong nagtatago sa Lord, di ba, na parang sa part natin, baka hindi ako
Parang, Lord, lalapit na lang ako sa iyo pag perfect. Baka kahit maputi ka, buhok mo, hindi naaabot yon, di ba? So, lagi tayo nagpo-fall dahil sa ating mga kasalanan. Sabi, lagi nating alalahanin na, come as you are, di ba? Hindi, pwede tayo lumapit sa Panginoon. And, come back to intimacy. Kung medyo ano pa tayo, hindi pa natin alam yung concept na, ano ba yung pang intimacy, parang, paano ba yan nararanasan? Pag sinabing intimate tayo sa Panginoon, naririnig natin siya, nararanasan natin siya. Minsan nga, pag dumarating yung time na kapag worship, di ba, parang ayaw mo lang matigil, di ba, na-experience yun yan, na parang worship, parang hindi na mag-message yung pastor. One time, may ganun pagkakataon sa amin, na parang anong oras pa, 11:30 na ata. Binigay sa akin yung, mga 11:20, 11:10, binigay sa akin yung mic. Basta ba, konting minutes na lang ako nag-message. Kasi during praise and worship, nandun na yung word. May mga message na naranasan. So may mga ganung pagkakataon. Na sa sobrang nararanasan natin, siyempre hindi naman lagi weekly. Sinabi ko lang, may pagkakataon. Na sa sobrang special na move ni Lord, yan. Ganon, na talagang na-enjoy talaga yung presence ni Lord, na nakalimutan na, may message nga pala. Pero nag-message pa rin, di ba? May mga ganong senaryo. So, every time na nag-gather tayo, kunyari, mga worship natin sa Panginoon, hindi to something na parang parang lipat, di ba? Kaya nga, alam mo, nakakatawa, di ba? Sabi sa Bible, every time na nag-worship tayo, pwede tayo mag-create ng mga new songs. Kaya nga sa mga song lead, di ba? Na kapag daw ang chanting lang ay hallelujah, ibig sabihin, dun sa secret place niya, medyo hindi pa di ba? Kasi ang mga nagsa-song lead, kung sino ka daw sa secret place mo, ayun yung may papakita mo. Ang hirap kaya magpanggap na, hallelujah! Ang daming patawag, hindi ka naman ganun, sa secret place. Kaya para hindi tayo mahirapan na ilid din yung mga tao, mag-worship, dapat okay tayo sa secret place. Paano natin wino-worship si Lord? Privately, ay reflection yan, di ba? Ng ating paglapit sa Panginoon sa secret place natin. So, kung malayo ka, hindi ka na nakakauwi sa Lord, come home. Yun yung panawagan niya, di ba? So, hindi siya, in-end na. Kaya yung message ko is God incarnate and the fear, di ba? So, hindi na tayo natatakot lumapit, di ba, sa Panginoon. Yes, may fear of the Lord tayo, yung reverence, yung authority and holiness. Okay yon. Pero yung isang fear kasi, ayun yung fear ng isang servant. Doon sa tingin niya, malupit yung amo niya. Tandaan nyo, yes, servant tayo naglilingkod, pero ang identity nyo, hindi po servant. Anong identity natin? Son. Di ba? Kapag ang identity po natin, tatlo yan ang identity natin, di ba? Identity, then intimacy, then inheritance. Dapat yung tatlong nararanasan natin yan. From identity to intimacy, then inheritance. Diba? May ibibigay sa atin yung mga pangako, yung mga pangarap natin sa Panginoon. Pero magsisimula muna tayo doon sa identity. Pero kung up until now, servant lang tayo, tapos malupit yung amo, hindi natin walang intimacy doon. Kasi wala namang servant na grabe yung relasyon niya doon sa amo. Merong anak, tapos grabe yung relasyon niya doon sa tatay. So unless dumating yung time na ang tingin mo sa'yo ay anak, tsaka ka lang magkakaroon ng sobrang close na relasyon dun sa Father God. Again, alam ko marami na kayo narinig na message, pero isa din sa iiwan ko nga, yun nga, na kaya may Pasko para i-end yung fear ng mga tao na hindi ako makalapit sa Diyos. At ang purpose ng Pasko for us na i-restore, na ito yung original design mo. Sino ba kalala ko dito? Alfred lang, di ba? Na kailangan mong maging intimate sa Panginoon. Dahil way back sa Garden of Eden, close yung fellowship, yung intimacy ni Adan at ng Diyos. Ganon. Nasira dahil sa kasalanan, pero dumating si Jesus para ibalik yon. Na muli kang ibalik, na intimate ka sa Panginoon. Na walang, di ba, parang hindi ka nadadrive na, gawin ko to para ma-please sa akin si Lord. Hindi. Ang original talaga nun is once na talaga na-experience natin, di ba? Na Lord, gusto ko lang maging ikaw mismo. Wala akong ibang dinedesire. Diba? Dumating na ba tayo sa point na yon na Lord, wala akong ibang desire. Diba? More than pa sa mga blessing, ikaw mismo yung pinaka-desire. And last na lang, diba? Sabi nga, kung gano'n daw natin ka-desire si Lord, mas higit pa doon yung desire niya sa atin. Diba? Gusto niyo si Lord na maranasan, mas higit pa yung desire niya. Diba? Kung gano'n yung longing mo sa Kanya, triple, 7 patong pa, diba?
7 times pa yung desire niya na maranasan tayo. Kaya nga siya nagkatawang tao eh. Kasi pwede naman sa langit na lang, di ba? At sabihin niya na lang na, sige, pinapatawad ko na. Pero dahil nga, dinidesire niya na talagang yung relasyon ay ma-restore, bumaba siya sa pamagitan ni Jesus. So, yun lamang. Let's pray. Lord God, salamat po sa